Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church, Bulan, na bumabati po sa inyo at nagaanyaya na sa loob ng isang oras muli po tayo magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sumain niyo po mga kababayan ang kapayapaan sa pagising natin sa umagang ito. Nawa ay madama natin ang patuloy na pagkalinga ng ating pong Panginoon. Ang Diyos na tunay na umiibig sa atin sa kabila ng ating mga pagkukulang, anuman ang ating kalagayan sa buhay. Ang Panginoon ay tunay na nagmamalasakit at nagmamahal sa bawat isa sa atin. Anuman ang ating mga pinagdadaanang pagsubok, patuloy lamang po tayong magpakatatag na pagtiwalaan at sundin ang Panginoon sa ating mga buhay. Yamang ang ganitong mga pagpapagal, mga kapatid, sa spiritual na paglilingkod sa Diyos ay hindi po mawawalan ng kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Good morning sa ating mga kababayan sa buong bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At maging sa mga lugar na nararating po ng programang ito through online sa ating pong page ng UPC Bulan Church. Good morning po. Good evening, good afternoon, depende po kung saan kayong bansa naroroon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. To God be the glory. Good morning din po sa lahat ng ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, na kung saan meron tayong 3 congregation na pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan po sa congregation ng Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy po kayong samahan ng Diyos sa inyong mga paglilingkod araw-araw sa ministry, sa hanap buhay at lahat ng mga ginagawa natin na kasama ang Panginoon ay patuloy pong pagpalain. Ganon din po ang ating congregation dyan sa Santa Remedios, Bulan. Good morning po sa inyo mga kapatid. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Ganon din po ang ating congregation dyan po sa Iquirino. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At patuloy po na palakasin ang ating pong spiritual na pananampalataya upang makasurvive po tayo sa bawat araw na mayroong mga hamon sa buhay na kailangang harapin. Ay patuloy po tayong maging mapagtagumpay sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Ang programang ito, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa, ay spiritual program, mga kapatid, na naglalayon na akayin ng ating mga kababayan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos upang tayo po ay pagdating ng Panginoon sa kanyang pangakong pagbabalik ay magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang programang ito ay hatid po sa inyo ng United Pentecostal Church Bulan. Araw-araw po natin itong napapakinggan, mga kapatid, dito po sa New Gen FM 100.7. Sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga messages, mga kapatid, maaring yan ay prayer request, maaring yan ay message of appreciation, mga katanungan, o kung nais nyo pong mag-request ng Bible study, ito po ay aming ipaglilingkod sa inyo mga kapatid. You can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number mga kapatid. At ipinag-aanyaya po namin sa inyo ang ating mga schedule ng pagsamba sa Panginoon na isinasagawa sa United Pentecostal Church. This week, mga kapatid, ay batch by batch na po tayo. At nagsisimula po yan araw ng Sabado, alas 8 ng umaga, dito po sa Iquirino Congregation. At dyan naman po sa Magsaysay Congregation, araw ng Sabado, alas 2 ng hapon. At pag-araw po ng Linggo, mga kapatid, ang ating pagsamba ay alas 7 ng umaga. Diyan po sa ating congregation sa
Santa Remedios Bulan. So yan po yung ating mga schedule ng gawain. At pag Miyerkules ay may mga prayer meeting po mga kapatid. Diyan sa Magsaysay, alas 3 ng hapon ang prayer meeting. Diyan po sa lugar ng Santa Remedios Bulan ay alas 5 ng hapon, prayer meeting Miyerkules. Ganon din po dito sa Iquirino congregation, Miyerkules din po alas 5 ng hapon yung ating prayer meeting. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Patuloy po tayo na magsama-sama maglingkod sa ating pong Panginoon. At binabati natin ang ating mga kapatiran dyan po sa lugar ng A. Bonifacio. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Guyala family, Himi family, Nedia family dyan po sa A. Bonifacio. At sa lahat ng mga kapatiran dyan na masigasig dyan sa Santa Remedios, pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. So may inyong kalakasan at biyaya ng Diyos. Maging ang aking binabible study na pamilya dyan po sa lugar ng Monte Calvario, si Kuya Amon and Ate Kaling, good morning po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy po kayong palakasin at sama-sama po tayo na magpatuloy na maglingkod sa Panginoon para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Good morning din kay Nanay Alice Gyokado dyan po sa Barangay San Juan Daan. And watching right now from Pasig, Sister Eleanor Gyokado at ang inyong pamilya, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At meron po tayong mga bagong Bible study na bubuksan. Maybe kung hindi man ngayong week ay next week mga kapatid. May mga nagre-request po ng Bible study. Kaya bibigyan po natin yan ng priority mga kapatid sa mga susunod na linggo at ngayong linggo mga kapatid. Patuloy po sa mga nais na mag-request ng home Bible study. It's for free mga kapatid. Wala pong bayad ang ating pong iniaalok na Bible study sa bawat tahanan. At sa mga hindi pa wala pang idea gaano yung katagal na Bible study, yan po ay 1 hour man lang mga kapatid. Kung gusto nyo once a week, 1 oras lang po yun mga kapatid. Ngunit malaki ang may tutulong sa ating spiritual na buhay at wala kayong kailangang gastusin o anumang mga obligasyon mga kapatid. Makita lamang namin na kayo ay maligaya na tinatanggap ang salita ng Diyos ay malaking kagalakan po yun para sa amin. So yan naman po ang pinakalayunin ng Bible study. Yung pamilyang mag-host ng Bible study ay lumago sa panampalataya at tumibay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos mga kapatid. At sa pagkakataong ito, nais din nating pasalamatan ng Panginoon sa matagumpay na conference last Saturday. Nagkaroon po tayo ng mission conference doon po sa Kamalig Albay nung nakaraang Sabado. At nakapagpadala po tayo ng mga delegates from UPC Bulan Church. Nasa 50 na delegates mga kapatid ang ating naipadala sa ating pong ginanap na conference sa Albay. Salamat sa Panginoon sa katagumpayan at sa lahat ng mga pastors ng UPC Section 3, Albay, Catanduanes and Sorsogon mga kapatid. Nagsama-sama po last Saturday sa ginanap na Bible Teacher and Mission Conference sa Kamalig Albay. Sa Diyos lamang po ang kaluwalhatian at ang pagpupuri. Patuloy po tayo na magpagamit sa Panginoon sa mga huling araw na ito mga kapatid ay patuloy po nating ialay ang ating buhay upang paglingkuran ang Diyos. Sa katunayan, ang paglilingkod sa Panginoon ay investment spiritual ng bawat isang gagawa nito, mga kapatid, para sa kaligtasan ng ating pong mga kaluluwa. Good morning kay
Jen Okyalda. Ayan, pagpalain kayo ng Panginoon. Mr. Regine Chuji ng UPC Japan, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Mr. Christy De Suyo. At nakamonitor sa atin, siyempre ang New Gen FM. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Salamat sa management. Naka-on air po tayo ngayon sa FM radio dahil sa pakikipagtulungan po sa atin ng New Gen FM. Thank you sa technician po natin ngayon na nag-assist dyan po sa istasyon. Mr. Evelyn Valencia Punzalan, good morning. Watching from Palau. Mr. Margie Guetan Isiha sa Santa Remedios. Mr. Angelita Liguro. Mr. Rebecca Montemor sa Laguna. Mr. Rose San Juan Pauyo, good morning. Pagpalain ka ng Panginoon. Mr. Angelita Liguro sa Atimonan, Quezon. Mr. Cristita Bugayong, good morning. Si Brother Isagani Albino, good morning. Watching from UPC Coron. Sa Palawan ito mga kapatid. Praise the Lord. Si Brother Andy Orozco, thank you for watching. Pagpalain ka ng Panginoon kapatid. Maging Mr. Eleanor Giocado, good morning. Mr. Sheila May Peñaranda sa UPC Sabah, Malaysia. Good morning kay Mr. Perpetua Carido sa Ocampo, Camarines Sur. Mr. Flor de Lin Talagtag, good morning. Brother Ray Galo Sr., good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Brother Serafin Akiwo, good morning my brother. God bless your family. Amen. Good morning kay Sister Laura Gumban. Good morning sa inyong family. Sister Helen Hailo sa Sorsogon City. Praise the Lord. Sister Sheila Grace Montejo. Good morning. Pagpalain ka ng Panginoon. Sister Maricho Albao. Ate Ching. Good morning dyan sa Masbate. Sister Marlene Golyoso dyan po sa Tulatula Sur Magallanes. Si Brother Dario Tobias. Si Mama Eden Manata Nabua, good morning dyan po sa Rosario, Cavite. Sister Mafe, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Sister Leali Gonzaga, good morning, pagpalain ka ng Panginoon. Praise the Lord. Sister Efrelyn de la Cruz Liadones, good morning, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Brother Tofi Mendoza, at maging si Francisca Sabillena, good morning, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Gemma Guelas sa Santa Remedios, good morning. Si Brother Lorenzo Arieta dyan po sa Castilla, Sorsogon, good morning. Si Pablita Lozada, good morning, pagpalain ka ng Panginoon. Si Pastor Joel Tinoco, good morning dyan sa Laguna, pagpalain ka ng Panginoon. At Sister April Santos, good morning. Sister Sara Maldo, good morning dyan po sa Pulot. Sister Jane Ioy, watching right now. And Sister Hannah May, dyan po sa kanilang tahanan sa Zone 7, good morning. Si Pastor Raf Orubia sa Palawan, good morning, pagpalain po kayo ng Panginoon. Pastor Rafi. Sister Nancy Dangla, good morning. Si Sister Claire Colada, good morning. Watching from Dubai. Ayan, batiin natin ang mga kapatid natin dyan sa Dubai. Mga OFWs. Sister Alia Sadol, dyan din po sa Dubai, good morning. At pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sister Ria Jano, good morning. Aking pamangkin dyan po sa Saudi Arabia, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Mary Grace Robles Gumayaw, good morning. Pagpalain ka ng Panginoon. Sister Beth Angeles, si Brendo Mendihar, good morning. Maging si Matilde si Dugen, good morning kapatid, pagpalain ka ng Panginoon. Si Amli, good morning. Si Vin Mabayamban, good morning, pagpalain ka ng Panginoon.
Sister Egina Banisok Tayab, good morning. Sister Yuli Albao, praise the Lord. Okay. Si Prese Mendoza Garcera, good morning. Si Brother Jericho Nape, good morning. At sa buong family ni Papay Edin Nape, dyan po sa Kadandanan, Bulan. Maging aking biyanan, dyan po sa Gagalangin Tondo, si Brother Manting Santos. Good morning, Dad. Good morning sa family. Pagpalain tayo ng Panginoon. Maging si Charon Abilong, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. So yan po yung mga viewers po natin. Brother Samson Rosin, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At hanggang dyan na lang po muna yung ating time to recognize our viewers. Keep on sharing mga kapatid upang mas marami pa po ang mapagpala at maabot ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin sa pagkakataong ito mga kapatid upang hilingin po natin ang patnubay ng Panginoon sa pag-aaral po natin ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Ang Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, salitain mo sa mga anak ng iyong bayan at sabihin mo sa kanila, pagka-aking dinala ang tabak sa lupain. Kung ang bayan ng lupain ay kumuha ng isang lalaki sa gitna nila at ilagay na pinakabantay. Kung pagkakita niya sa tabak na dumarating sa lupain, kanyang hipan ang pakakak at magbigay alam sa bayan. Sino man ngang makarinig ng tunog ng pakakak at hindi pinansin, kung ang tabak ay dumating at dalhin siya, ang kanyang dugo ay mapapasa kanyang sariling ulo. Narinig niya ang tunog ng pakakak at hindi pinansin. Ang kanyang dugo ay sasa kanya, sapagkat kung siya'y pumansin, ay kanyang nailigtas sana ang kanyang buhay. Ngunit kung makita ng bantay na dumarating ang tabak at hindi humihip ng pakakak, at ang bayan ay hindi napagbigyang alam, at ang tabak ay dumating at maghiwalay ng sinuman mula sa gitna nila, siya ay nahiwalay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay sisiyasatin ko sa kamay ng bantay. Sa gayoy, ikaw, anak ng tao, ay inilagay ko na bantay sa sambahayan ni Israel. Kaya't dinggin mo ang salita sa aking bibig at magbigay alam ka sa kanila sa ganang akin. Pagka aking sinabi sa masama o masamang tao, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at ikaw ay hindi nagsasalita upang magbigay alam sa masama ng kanyang lakad. Ang masamang yaon ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay sisiyasatin ko sa iyong kamay. Gayunmay, kung iyong bigyang alam ang masama ng kanyang lakad upang humiwalay, at hindi niya hiniwalayan ang kanyang lakad, mamamatay siya sa kanyang kasamaan, ngunit iniligtas mo ang iyong kaluluwa. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang banal na salita. At ngayong umaga, talakayin po natin ang topic na ito na pinamagatang blow the trumpet or hipan ang trompeta. I'm not talking about the literal trumpet, mga kapatid. Ito po ay symbolical. Yung trompeta po kasi sa Old Testament ay, literal na ginagamit. Pakakak. Hinihipan ito tuwing ang bantay ay nagbibigay ng warning. Dito sa ating bayan, sa Bulan, ganon din sa Sorsogon City, meron pong napakalakas na sirena. Parang ganon, mga kapatid. Tuwing alas 8 ng umaga, hinihipan yung sirena, yung office hour, mga kapatid. At ganon din tuwing hapon, alas 5 ng hapon ay hinihipan yung sirena. Di ko alam kung 8
ng umaga and 4 ng hapon or 5. So, hindi ko masyadong natandaan. So, basta naririnig natin yan dito sa Bayan ng Bulan, sa sentro. Ganon din sa Sorsogon City. Meron pong sirena na napakalakas na sa buong syudad ay hindi pwedeng hindi marinig. Bingi lamang yung hindi makakarinig. Sa Old Testament, mga kapatid, literal po yun na trumpeta. Na kung saan yung bantay sa syudad ay naandun sa tuktok ng pader o yung tinatawag na watchtower. Mayroon doong mga bantay na nagmamasid kasi ang Old Testament po na disenyo ng mga syudad ay mayroon pong mga bakod, nakukutaan ng makapal na pader at mataas na pader yung mga syudad sa panahon po ng Biblia. Hindi kagaya ngayon na mga boundaries na lang po yung makikita natin sa pagitan ng mga bayan-bayan. Pero mga kapatid, sa Biblia po, yung talagang syudad or sentro ng syudad ay napapaligiran po yan ng mga pader. Na kung saan wala kang idea kung ano ang nasa labas kapag nasa loob ka. At wala ka rin namang idea sa loob kung ikaw ay nasa labas. Kaya mayroon pong tinatawag na watchtower sa tuktok ng mga pader ay may mga nakabantay na may hawak silang mga trompeta, mga kapatid. Kapag may panganib na kailangang ipaalam sa buong syudad ay hinihipan nila yung trompeta na yon upang magsilbing babala, magsilbing warning sa mga tao na nasa loob na kailangan nilang maghanda. Di ba mga kapatid, ngayon, uso na yung mga radyo, cellphone, na kung mayroong gustong ipakalat na balita, sa pamamagitan ng cellphone ngayon ay napakabilis na ng paraan through technology. Ngayon mga kapatid, kapag ang bantay ay hinipan niya ang pakakak, obligado lahat ng mga nasa loob ng syudad na maghanda sapagkat mayroong panganib na naghihintay o paparating. So ang kaligtasan ng mga tao sa loob ng syudad ay nakadepende, nakasalalay sa bantay. Kapag hinipan niya ang pakakak, maliligtas ang mga nasa loob dahil makakapaghanda. Subalit, sabi ng Biblia, kapag dumating ang panganib at hindi hinipan ng bantay yung trompeta, mapapahamak ang mga tao sa loob at pananagutan ng bantay ang lahat ng mamamatay at lahat ng mapapahamak. Now, ano ang kaugnayan nito mga kapatid sa panahon natin ngayon? Itong pakakak na ito na hinihipan sa panahon natin ngayon na kailangang hihipan din mga kapatid. Ito po ay ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ang programang ito na inyong napapakinggan tuwing umaga dito po sa New Gen FM at maging sa page ng UPC Bulan Church ay katulad ng paghihip ng pakakak sa panahon ng Biblia na mayroong mga paparating na panganib. Ang watchman, mga kapatid, ay hinihipan yung trompeta to warn the people inside the city to be ready for the coming danger or anumang judgment, mga kapatid. O kung may kaaway na lumulusob sa kanila, malayo pa yon, nakikita na ng tagapagbantay. So malayo pa man, hinihipan niya na yung pakakak or trompeta
to warn the people inside the wall, the city. So ngayong umaga mga kapatid, habang napapakinggan nyo ang programang ito, I am now blowing the trumpet of the gospel to warn the people, our listeners, here in Bulan at sa mga karatig lugar na nararating through technology. For example, itong Facebook Live ay nakakarating kahit saan man tayong panig ng mundo, mga kapatid, through internet. Ang lahat ng makakarinig ng mensaheng ito na tutugon sa panawagan ng Panginoon na tayo maglingkod sa Kanya, pagsisihan natin ang ating mga pagkakasala, talikuran natin ang mga makamundong gawain na maaaring nagpapaligaya sa ating laman, ngunit napupuot naman ang Panginoon. It's about time, mga kapatid, to listen to the sound of trumpet, mga kapatid, na hinihipan. Ito ay ang ebanghelyo na sa bawat umaga ay iyong naririnig sa programang ito upang magbigay alam na ang Panginoon ay malapit nang dumating. Nasa panganib ang ating buhay kung sa kasalukuyan ay namumuhay tayo sa kasalanan, sa mga bisyo, sa mga mundong kalayawan, mga kapatid. Kung ganyan ang ating pamumuhay sa kasalukuyan, I am now blowing the trumpet of the gospel to inform the people that we need to repent, turn away from sin, and accept the Lord Jesus Christ as our Savior and Lord na paglilingkuran. We need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Sino ang gagamitin ng Panginoon upang ang mensaheng ito ay maiparating sa mga kinauukulan? Tayong mga mananampalataya, meron tayong mandato na nanggagaling sa Diyos. Kung paanong tinanggap natin ng walang bayad ang katotohanan ito, ay ipamahagi din nating walang bayad. It is our obligation as Christian to inform the world that Jesus Christ is coming very soon. That people needs to repent and to turn away from their sins. At maglingkod tayo, mga kapatid, ng may katapatan habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya sa mga viewers natin, kung paanong sinishare nyo ito sa iba, napanood nyo, napagpala kayo, then share to others. Kagaya tayo ng mga bantay doon sa panahon ng Old Testament na hinihipan natin. By doing that, mga kapatid, sharing the Word of God to your friends in Facebook, mga kapatid, by all means, ay naipaparating natin ang mensahe ng kaligtasan sa mga taong dapat makaalam nito. Sabi ng Biblia, kapag nakita ng bantay, mga mananampalataya, tayo ay tinutukoy na bantay. At hindi natin hinipan ang pakakak, tayo ay may pananagutan sa bawat mapapahamak na tao. Kaya mga kapatid, iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo, mga kapatid, to preach the gospel in season or out of season. Ang kagandahan dito sa radyo, compare sa ating pagbabahay-bahay, hindi lahat ng bahay na pinupuntahan namin ay pinatutuloy kami. Lalo na kapag nakitang salita ng Diyos ang aming daladala. In my experience, mga kapatid, sa aking mga pagbabahay-bahay, sa pioneering stage ng gawain dito sa Bulan, bibihira yung mga taong makikitaan mo ng interes pagdating sa salita ng Diyos. Nagdo-door knocking, makikita mo kung paano i-reject ng tao yung daladala mong mensahe ng kaligtasan. Kaya naisipan natin na magradyo, mga kapatid. At ginagawa natin ito sa loob ng 22 years na, mga kapatid.
na pangangaral sa radyo dito sa Bayan ng Bulan, at salamat sa Diyos na nung patuloy nating hinihipan ang trompeta o yung pangangaral ng salita ng Diyos, patuloy pong dumami ang tumugon at sa Diyos ang kapurihan. Hanggang ngayon ay marami pa ang tumutugon sa salita ng ating Panginoon. Kaya mga mananampalataya, huwag tayong magsawa na magbahagi ng salita ng Diyos. Keep on blowing the trumpet to warn the people. Maybe your relatives, mga kapatid, are living in sin, mga kapatid. Mga kaibigan mo na namumuhay sa kasalanan. Don't be afraid to be rejected, to be persecuted by blowing the trumpet of the gospel of salvation. Mga kapatid, huwag tayong matakot ma-persecute dahil sinasabi natin ang salita ng Diyos. Ang nakasulat po sa Romans 1:16, ito yung prinsipyo ni Apostol Pablo. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Hindi ko anya ikinahihiya, sabi ni Pablo, ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Salamat sa mga nagsishare, mga kapatid, ng episode na ito. Sa paggawa nyo niyan, mga kapatid, maaring usigin kayo, pero maaari na gamitin kayo ng Diyos para sa mga taong naghihintay ng mensahe ng kaligtasan. Let us be an instrument of God to deliver the message of salvation. Mga kapatid, kung hindi naman kalabisan, ipahiram nyo ang inyong mga Facebook account sa mensaheng ito para maipasa sa mga taong mahalaga sa inyo. Maaring anak mo, maaring asawa mo, kapatid, magulang, kaibigan, kaklase, katrabaho. By sharing the message that you receive from this program, mga kapatid, you are now blowing the trumpet of the gospel. Salamat, Pastor Joel Tinuco, for inviting more friends upang makasubaybay sa programang ito. Hindi ko man mga kilala marahil ang mararating ng mensaheng ito. Hindi na importante kung magkakilala tayo. Ang pinaka-importante ay makilala nyo ang Panginoong Jesucristo. Yan ang pinaka-main purpose. Mga kapatid, we don't preach ourselves. We preach the name of Jesus Christ. Sapagkat ang aming mga sarili ay kasangkapan lamang ng Panginoon. Messenger lamang. We must decrease, and the Lord Jesus Christ must increase in the faith of our viewers and listeners. So walang saysay ang aming mga buhay kung hindi kami gagamitin ng Panginoon. At kahit pa gamitin kami ng Panginoon sa buhay nyo, hindi pa rin kami ang dapat nyong kilalanin o makilala o ipatronize. Dapat sa Panginoon kayo makalapit. Kami ay mag-a-usher lamang sa inyo to bring you to the presence of God, mga kapatid. And it is our joy to be used by God in our small capacity. Being used by God, mga kapatid, to deliver the message of salvation to all our viewers and listeners. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Good morning sa aking classmate dyan sa Singapore, Sister Jocelyn Marmol. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. At sana mahanap nyo po dyan ang UPC Church dyan sa Singapore. Meron tayong malagong gawain po dyan ng United Pentecostal Church sa Singapore. Sa lahat ng mga OFWs, maghanap po kayo sa inyong lugar ng masisimbahan. Kung sakaling
merong United Pentecostal Church sa bansang kinaroroonan nyo, hanap po kayo at magpatuloy kayo maglingkod sa Panginoon. Dahil hindi natin alam, papalapit na ang pagbabalik ng ating pong Panginoon. Sa mga mananampalataya naman, huwag tayong pahina-hina dahil may pinapagawa ang Diyos sa atin. Mga kapatid, huwag nating itolerate ang mga kahinaan. Bumangon tayo, magpakatibay, sapagkat hindi tayo ng Diyos tinawag para lang sa ating mga sarili. Huwag tayong maging self-centered na Kristiyano, mga kapatid. Kundi lingunin natin na marami ang nangangailangan kay Kristo at kailangan nating dalhin ang mensahe ng kaligtasan sa mga taong mapapahamak na pwede namang maligtas kung maaabot natin sila. Sa mga mananampalatayang nangihina, huwag niyong itolerate ang kahinaan. May kalakasang ipinangako ang Panginoon. If you will choose to be strong, you will be strong and you can be strong in the Lord. Even right now, mga kapatid. Piliin niyong lumakas sapagkat ang kalakasan ay pinagdidesisyonan. Ephesians chapter 6 verse 14. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga bewang ay may bigkis ng katotohanan, na may sakbat na baluti ng katuwiran, at ang inyong mga paa ay may pangyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo. Ayan, Ephesians chapter 6 verse 15 yun, yung una kong binasa. Mga kapatid, ito ay patungkol sa mga mananampalataya na magsitibay kasi hindi ka makakaakay kung ikaw din ay lupaypay. Mga kapatid, huwag tayong abutan ng Panginoon na sa panglulupaypay kung pwede naman tayong lumakas. Kung matagal ka nang nangihina, may problema ka ng malaki. Natural lang naman na adalawin tayo ng kahinaan, pero ang hindi natural ay yung lagi ka na lang lupaypay, wala ka namang ginagawa, nangihina ka, may sakit ka. Physically, ganun ang prinsipyo eh. Wala ka naman tinatrabaho, wala ka naman ginagawa, pero lagi kang pagod, lagi kang lupaypay. Magpa-check up ka, may problema ang iyong katawan. Ganon din sa mga Kristiyano. Wala ka namang ginagawa, hindi ka nag-i-evangelize, hindi ka nagba-Bible study, lagi kang mahina, may sakit ang spiritual mo. Lumapit ka sa Panginoon, magpakatibay, magpakatatag. Dahil kapag tayo ay matatag, ang atin daw mga paa ay dapat may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Our feet must be ready always to bring the message of salvation wherever we go. Kung walang sasakyan, maglakad. Wala namang problema yon, mga kapatid. Huwag tayo maghanap ng wala kung pwede naman pagyamanin kung ano ang meron tayo. Praise the Lord. Bakit kailangan nating lumakas at magpakalakas at piliing maging malakas bilang Kristiyano? Sapagkat mayroon pong sinasabi ang Panginoon na dapat nating gampanan. Marcos 16:15 hanggang 16. Ito ay utos ng Panginoon sa mga malakas espiritual at mananampalataya. Sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Purihin ang Panginoon. Kung lahat ng mga mananampalataya ngayon sa panahon natin ay sama-samang hihipan ang trompeta ng ebanghelyo ng kaligtasan, can you imagine kung gaano karami ang pwedeng maligtas? Maaring hindi man lahat ng makarinig ng pangangaral ay tutugon, pero napakalaki ng porsyento na ng mga maliligtas kung ang lahat ng mga nakaalam ng katotohanan ay wag maging makasarili lamang, kundi lahat tayo mga kapatid ay magpagamit sa Panginoon upang dalhin ang ebanghelyo ng kaligtasan at mensahe ng Panginoon sa mga tao.
Can you imagine kung gaano karaming tao ang pwede nating mailigtas upang agawin sa apoy ng kapahamakan? Kaya sabi ni Apostol Pablo, now is the accepted time, now is the day of salvation. At kinoconsider ni Pablo ang kanyang sarili para maobliga siya ng kanyang sarili, obligahin ang kanyang sarili na mangaral at magdala ng ebanghelyo. Paano niya ito tinatrato na tinanggap niyang kaligtasan? Romans 1:14. Sabi po ni Apostol Pablo, ako'y may utang sa mga Griego at gayon din naman sa mga barbaro, sa marurunong at gayon din naman sa mga mangmang. Kaya nga sa ganang akin ay handa akong ipangaral din ang ebanghelyo sa inyong nanga sa Roma. Sapagkat hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Ito mga kapatid, yung pinakadisiplina ni Pablo sa kanyang sarili. Tinuturing niyang siya'y may utang sa mga taong hindi pa nakaalam ng salita ng Diyos. Kung ang lahat ng Kristiyano ay ganyan ang pagtrato sa kanyang sarili, na tinuturing niyang may utang siya. Alam niyo, yung taong may utang, hindi pwedeng tutulog-tulog, di siya makakabayad. Mga kapatid, maliban na lang kung takasan mo yung inutang mo. Pero hindi magandang gawain yan. Kung ikaw may utang, obligado kang magsikap para sa takdang panahon ay makapagbayad ka ng utang. Ganon din po sa ebanghelyo. Ikaw na nakarinig ng ebanghelyo at naligtas, ituring mong ang iyong sarili ay may utang. Kanino? Doon sa mga hindi pa naabot ng ebanghelyo ng kaligtasan. Mga kapatid, di ba usong-uso noon at hanggang ngayon, yung networking. Marami nga mga pastor ang nahuhumaling dyan sa networking. Nagkasira-sira ang pangalan. Nagkasira-sira yung relasyon sa mga kapatiran at sa community dahil sa networking. Hindi ko ginajudge ang networking. May mga magagandang networking. Mayroong mga scam talaga ang motibo. Ngunit ni minsan hindi po ako dyan sumali. Yan naman ang ipinagpapasalamat ko sa Diyos na sa gitna ng mga kahirapan ng buhay as minister of the gospel, never po akong natuksong sumali dyan na makakapag-divide ng aking attention sa pangangaral ng salita ng Diyos. Marami akong kaibigan na sumali dyan, pero ako po mga kapatid, never akong nag-engage o sumali dyan sa networking. Subalit, yung principle of networking, akin pong inadapt at ginamit ko sa evangelism. Hindi ako interesado doon sa networking na business, mag-aalok ka ng product, hindi ako interesado doon. Pero pinagpipray ko yung mga kaibigan ko na may ganong business. Pero ako mga kapatid, hindi ako doon ng Diyos i-design. However, inadapt po namin yung networking principle pagdating sa evangelism, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon, naging effective na yung isa na nakaranas ng kabutihan ng Diyos, mag-akay ng iba. Di ba ganun sa networking? May downline na tinatawag. Magandang ma-apply ang principle na yan sa evangelism, sa soul winning, na na-bless ka dahil dumalo ka, pagbalik mo may kasama ka ng recruit o akay. Di ba ganun sa networking? Kaya mayroon tinatawag na downline. Galing doon sa pinakaunang nakadiscover ng product hanggang sa kwinento niya ay tayo naman mga Pilipino, karamihan naman sa atin ay mga marites. Kaya yung mga dating chismoso,
na-convert sa church. Ano ipapagawa mo dyan? Effective yan for evangelism. Madaldal yan eh. Hindi siya mapakali na hindi nagsasalita. So, gamitin natin sa tama. Let us bring the message of salvation to our friends, loved ones. Mga kapatid, kumbaga, yung pagiging madaldal, pwede palang gamitin yun sa tama. Kung ang sasabihin mo bawat araw ay ang kabutihan ng Diyos, abay hindi yan paninira. Hindi yan ikasasama. Pero kung yung pag-uusapan nyo araw-araw ay ang tungkol sa inyong kapwa, yung pagiging madaldal ay ikapapahamak natin. Pero kung ang iyong pagiging masalita ay gagamitin mo upang ipagsigawan ang kabutihan ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagmamahal sa atin ng totoo, ang Panginoon ay babalik upang hukuman ang lahat ng tao. Kung yan ay mamumutawi sa ating mga bibig, abay, babasbasan ng Diyos ang ating pagiging masalita o madaldal. Sapagkat ang sinasalita natin ay ang ikabubuti ng ating kapwa at ikaluluwalhati ng Panginoon. So yan po mga kapatid. Hindi natin dapat ikahiya sa mga estudyante ang orientation ko sa kanila para hindi kayo ma-impluwensyahan ng makamundong gawa sa eskwelahan. Mula sa simula, kayo na ang mag-influence. Sa unang araw pa lang ng pasok, mag-impluwensya ka na ng tama. At huwag mong itago ang iyong pagiging Kristiyano, kundi gamitin mo ito as influence to your professor, to your classmate, sa lahat ng mga taong nakakadaupang palad mo sa bawat araw. Yung principle of networking, i-adapt natin hindi para mag-scam ng tao, kundi para mag-akay ng mga kaluluwa, sapagkat ngayon ay mas malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. So ito po yung paalaala sa atin mga kapatid. Let us blow the trumpet of the gospel. Yan ay utos ng Panginoon sa mga mananampalatayang tunay. Katrabaho mo, kung Kristiyano ka, akayin mo. Teacher mo, kung estudyante ka, akayin mo. Kaklase mo, akayin mo. Magulang mo, akayin mo. Mga kapatid, kung tayo ay may magandang reputasyon at testimony bilang Kristiyano, hindi tayo mahihirapang mag-akay ng mga kaluluwa o tao sa paligid natin. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Mahirapan ka lang mag-akay kung sira ang testimony mo. Kung hindi ka ayos na Kristiyano, mahirapan ka mag-akay. Insultuhin ka, pagtatawanan ka. Kasi may hipokrituhan sila sa iyo. Pero kung namumuhay ka ayon sa katotohanan at sinusunod mo ang kalooban ng Panginoon, may mga taong makikinig sa iyo. Mga kapatid, every time na ikaw ay magsasalita tungkol kay Kristo, people will listen to you sapagkat nabibless sila sa patutuo ng buhay mo. So kaya mga soul winner, let us maintain our good testimonies so that everyone na makaka-observe sa iyong pamumuhay na may kabanalan, they will glorify your Father which is in heaven. So let your light so shine in this world. Sa kadiliman ng mundo, kailangan nila ang liwanag natin na galing kay Kristo. So yan po ang ating napag-aralan ngayong umaga. Mga kapatid, hipan natin ang trompeta ng kaligtasan upang marami ang makaalam nito at tanggapin nila ang Panginoong Hesukristo. Maraming salamat mga kapatid. That's all for this morning. At tayo po ay dadako na sa pananalangin sa huling bahagi ng ating programa. Panginoong Jesus, kami po ay